Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y nagmamahal. Umaapong sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, 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 sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, Ama. Deserve mo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon, pagluwalhati sa iyong pangalan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. We welcome you in this place, Panginoon. We welcome you in this place. Hayaan mo, Ama, sa bawat sulok ng lugaring ito, Panginoon, ang Holy Spirit mo po ang siyang manahan, Panginoon. Oh, hallelujah. Fill this place with your presence, Panginoon. Fill this place with your presence, oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dapat lamang po, Ama, na maitaas ang pangalan mo sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na naririto kami, Panginoon, upang sambahin ka, upang luwalhatiin ka, Panginoon, dahil ika'y karapat-dapat, O Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang mga salitang salamat sa lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala, Panginoon, na aming naranasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Napakasarap pong magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa mga kaorasang ito, Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapalinis, O Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming mga nagawa, sa aming isip, salita, sa gawa, Panginoon. Ano man, Lord God, ang aming nagawang hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Lord God. Pakalinisin mo po ang aming puso sa mga oras na ito, Lord God. Ano man, Panginoon, ang mga negatibong emosyon, Panginoon. Ano man, Lord God, ang mga gawa ng kalaban na nasa aming puso sa mga oras na ito, Lord God, we rebuke them in Jesus' name. Oh, hallelujah. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan sa umagang ito, Panginoon. Pakalinisin mo po kami, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord God, ang aming deklarasyon sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang siyang maghahari, Panginoon. Tulad ng deklarasyon po namin, Panginoon, sa taong ito, Lord God, we will arise and move for your glory alone, Panginoon. Samahan mo po kami, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, Lord God, na nais mag-arise, Panginoon, na nais tumayo at gumalaw para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong kaharian, O Lord God. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng naririto, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon, upang mapalago, Lord God, ang kaharian mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga panahon kami nahihirapan, Lord God, nariyan ka. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nalulungkot, Lord God, ang kagalakan mo, ang siyang aming nararanasan, Panginoon. Sa mga panahon, O Lord, na nanghihina kami, Panginoon, ang kalakasan mo lamang po, ang siyang aming nararanasan, Panginoon. Sa mga panahon, O Lord God, na pakiramdam namin wala ng pag-asa, Panginoon, Lord, panibagong pag-asa ang patuloy mong pinaparanas sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng pagpapala, kagalingan, Panginoon, na iyong pinaparanas, Lord God,
Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Ama, na kapag sa'yo kami magtitiwala, Lord God, lahat ng ito, Panginoon, ay ipaparanas mo po sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman, Lord God, ang tanging hangad po namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ay mapurihan ka, Panginoon. Madakila ang pangalan mo, Panginoon. Dalangin namin na magamitin mo ang umagang ito, Lord God. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Ama, anuman ang iyong mensahe ngayong umagang ito, Lord God, tumimo sa aming puso, Panginoon, at magamit po namin ito upang itaas, Panginoon, upang ikaw ang mag-glorify, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Dalangin po namin, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, nire-receive na po namin, Lord God, ang katagumpayan, Panginoon. Nire-receive na po namin, Panginoon, ang kapayapaan, Lord God. Nire-receive na po namin ang pagpapala, Lord God, na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy, Panginoon, ikaw ang siyang maghari, Lord God. Ikaw ang siyang manguna sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At wala po kami ibang gustong ibalik sa inyo, Panginoon, kundi ang pinakamataas na papuri. Come on, church. Ibalik natin ang pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati sa dakilang pangalan ng ating Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Di ba napakadakila ng ating Panginoon? Deserve niyang palakpak mo! Palakpakan mo ang ating Diyos dahil napakabuti niya. Woo! Thank you, Jesus! We praise you in this place. Hallelujah! Kung sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Hindi na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng paburit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng paburit pagsamba. Dakila ka. Siyang tunay, O Diyos, ikaw ay dakila. Kaya ngayong araw na ito'y lalapit kami at itataas ang ating awitin. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako'y sumasamo. Ako sa'yo'y sumasamo, Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Hallelujah! Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng paburit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng paburit pagsamba. Dakila ka. Tanggapin mo,
Tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka, O Diyos! Dakila ka! Napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Tunay nga na nararamdaman ko. Sana'y nalulugod ka sa aming awit. Sana'y napapasaya ka na. Pagkat hindi man sapat ang aming ginagawa, Panginoon. Nararamdaman namin sa aming mga puso na napapasaya at natutuwa ka. Salamat, Panginoon. Faith reminds us how faithful and loving is our God. May this song be a prayer to you, a prayer that will make you close to our God. O Diyos, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ay napakabuti mo, Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo,
Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y naman. Jesus, napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. So, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Di ho ba napakabuti ng ating Panginoon? Nararapat lamang ibigay sa Kanya ang iyong palakpak. Nararapat lamang sa Kanya ibigay ang malakas na amen. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. May this worship, these praises glorify your holy name. You deserve everything, O Lord. You deserve all the highest praises. You, Jesus. At sa kaorasang ito, at sa loob ng simbahan na ito, kami ay nagpapakumbaba. Kami ay nagpapasalamat. Thank you, O Lord. Can we all shout, praise the Lord? Praise the Lord! Praise the Lord! Wala kaming ibabalik, kundi pasasalamat. At patuloy ka naming itatanghal, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. This church is only for you. And this people is only for you. May we glorify you. We give back all the glory and praises to you, O Lord. And these people will shout, Amen! Amen! Amen. Ayan, nasa dako na po tayo ng welcome and announcement. So, kapag natawag po yung pangalan nyo, pwede po ba kayong tumayo? At tayo naman pong mga nakaupo, pwede ba natin batiin ng welcome yung ating mga VIP? So, wina-welcome po natin si Brother Albert Baron. Amen. Welcome po sa CMHG St. Jude. Ayan, praise God. So, sige po, makakaupo na po kayo tayo. Maliban po kay tatay, meron pa po ba tayong first timer na hindi natawag or second timer? Ayan, so kung wala po, sabihin mo naman sa katabi mo, next Sunday, ikaw naman yung papalakpakan kasi ikaw yung nag-invite. Amen? Amen. Sino mo pala nag-invite kay tatay? Ayan, si Nanay Del. Palakpakan naman po natin si Nanay Del. Nanay Del, praise God.
workers. So, 6:30 p.m., CMHG San Bartolome. Mamaya din po after service, sa lahat po ng ating mga leaders and workers naman po na tumatayo, nag-a-usher or gustong ma-involve sa mga tumatayo po dito sa likuran ng pulpito ng ating Panginoon, pwede po ba tayong maiwan for a quick meeting? Amen. So, yun lamang po. To God be all the glory. Praise. Amen. Sang pinagpalang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time. Amen. Alam naman po natin, parang bata pa lang, naririnig na po natin yung God is good. No? Sino po dito yung bata pa lang ay naririnig na po yung God is good? Kasi bakit mga kapatid? Nung unang panahon, hindi lamang ngayon, no? Kundi sa bawat araw ng buhay po natin, ang Diyos ay mabuti. Tinatanggap po ba natin yon? Dapat po natin tanggapin kasi bakit? Yun po yung totoo. Yun po yung nararapat. Kasi ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Napakaganda. Umihinga naman, di ba? Yung hininga pa lang ay makikita natin ang Diyos ay mabuti. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, God is good. Ano sinabi niya? No? So, kamusta po yung araw po natin? Kamusta po yung gising po natin? Sino po dito yung pagkagising pa lang ng umaga ay ramdam na po niya yung presensya ng ating Diyos at excited siya? Ba't parang yung asawa ko lang yung excited? Sino po dito yung alam niya sa puso niya, ano man yung mga bigatin niya sa mga nagdaang araw ng buhay niya, nagdaang araw ng linggong ito, alam niya, no, tong Sunday na ito, he will find or she will find rest. Sino po yun? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Katulad po nung Friday po, ay na-remind po tayong lahat na lahat tayo ay may mga bigatin sa buhay po natin. Maging kahapon po sa D-group po namin ay niremind po natin na at napakinggan po natin yung bawat isa, yung mga naging alalahanin, yung mga naging pangyayari po sa buhay po nila, yung mga past experiences po nila na tunay na naging value yung pananampalataya nila. No? Na kung saan ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, nagkaroon ng worries, nagkaroon ng doubt sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, na kung ano ba yung gagawin ng ating Diyos, kung ano ba yung ginagawa ng ating Diyos, kung kailan ako naglingkod, kung kailan ako mas napalapit kay Lord, bakit tila mas napalapit yung problema sa akin? Sino po yung nakaranas ng ganon? Kung kailan tayo lumalapit sa ating Diyos, kung kailan dati naman sisimba, pero ako sisimba, wala akong problema, pero nasimba ako, may ka-problema ko. Ang dami nag-amen. Ibig sabihin, mga kapatid, the moment na nagsimba ka sa church, ibig sabihin, pinaparanas na sa iyo ng ating Diyos. No, yung anyang salita, kasi sabi niya, lahat tayo ay magdaranas ng paghihirap dito. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung paghihirap, hindi basihan kung ikaw nagsisimba o hindi nagsisimba o nagsisimba. Makikita dito, no, yung sufferings, no, or your troubles, your battles is, no, ay expected dyan. Pero sabi ng ating Diyos, take heart. I have overcome the world. Ano sabi niya? Tumindig ka, manatili ka, huminto ka, pumanatag ka, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. Ano man yung problema mo, mga kapatid, isa-side natin yung mga yan. Buong linggo tayong nakaharap sa mga hamon ng buhay, pero gusto ng ating Diyos na pagtiwalaan po natin siya. Umpisaan po natin yung linggo po natin, no? Umpisan po natin tong araw na ito na punong-puno tayo ng pagtitiwala sa ating Diyos dahil alam natin, sa bawat salitang ating mapapakinggan, magrerema ito sa ating mga puso. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka.
dahil para sa iyo tong mensaheng ito. Balikan me. Miyanda ka rin. Ayun, sa Kapampangan, humanda ka din. Sabihan mo pa si Bayo, kahit ang kapila, humanda ka rin. Dahil para sa iyo rin ito. Amen? So sige po, tayo po lahat ay pwede pong tumayo at basahin po natin ang ating main verse sa umagang ito. No? Ito po ay na-inspire ako dun sa, supposedly ito po yung message ko sana sa second Sunday ng April. Pero since nagkaroon ng message si Sister Trixie nung Friday, parang gusto ko siyang ipagpatuloy at mas palawakin pa dahil naniniwala ko ito yung dapat po natin mapakinggan sa buhay po natin. Dahil ang lahat ng mga kapatiran ngayon, no, ito yung pwedeng danasin o dinadanas ngayon. No, sige po, pwede po natin basahin yung aklat po ng Mateo 6 verse 24 to 34. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi niya, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Next verse, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabubuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Sa English, sabi niya, oh, you little faith. No? So, kaya sabi niya, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Pinagpala po ang salita ng ating Diyos dahil po lahat ay imukot manalangin. Muli, Ama, sa aming mga nabasang salita mo, Panginoon, tunay, O God, may mga bagay ka nais po namin matutunan kami, Panginoon. Lord, kung sino o ano yung dapat po namin paglingkuran, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nire-remind mo ang bawat isa na hindi kami makakapaglingkod ng kasabay ang kayamanan at ang Diyos, Panginoon. Kaya, Ama, nais po namin, Ama, na turuan mo kami, Panginoon, kung sino yung dapat po namin paglingkuran, sino yung dapat po namin madakila, Panginoon. Nasa ganon, makamit po namin, Panginoon, yung unending grace niyo po sa amin, Panginoon, yung pabor po ninyo sa amin, Panginoon. Lord, kung ito po ay bibigay po namin, ang buhay po namin sa inyo, Panginoon, naniniwala kami, katulad ng sinabi mo, Lord, if we seek you first, Panginoon, all these things shall be added unto us, Panginoon. Naniniwala kami, anuman yung aming uunahin para sa iyo, Panginoon. Lord, ang bawat panalangin po namin, ang bawat pangangailangan po namin, ay inyo pong ipagkakaloob. Kaya, Ama, nais po namin maranasan ang iyong pabor sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kapasalamatan, sa iyo ang pagdakila. Kaya, Ama, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, maging ang aking mensahe, Panginoon, gamitin mo ito bilang daluyan ng pagpapala mo. Sa iyo ang papuri, Lord,
nais po namin, Panginoon, yung anointing mo, O God, ang siyang aming maranasan. Sa iyo ang pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan. Sino yung excited dito? Ako excited ako kasi parang napakabilis ng panahon. Natapos na natin yung first quarter ng taon, 'di ba? Papunta na tayo sa second quarter. At hanggang bukas na lang yung first quarter, 'di ba? Tapos second quarter. Then napansin niyo po napakabilis ng panahon ngayon. Pero di niyo namamalayan, yung buhay niyo ay parang naisip niyo parang napakabagal. Parang ito yung problema ko nung last year, pero bakit parang ngayon, yun pa din. So minsan nababagalan tayo kasi yun, iniisip po natin yung mga alalahanin po natin sa buhay po natin. Sa ating mga nabasa, mga kapatid, pinapakita dito na walang lingkod o walang alipin ang dapat makapaglingkod ng sabay. We cannot serve two masters at the same time. Hindi po natin kayang ipagsabay yung paglilingkod po natin sa ating Diyos. Lahat po tayo ay nag-worry. Lahat po tayo ay, sino po dito yung nakaranas ng pagkabahala sa buhay po niya? Wow, praise God. Ako lang. Ako lang yung nakaranas. Sana, Sino po dito yung nakaranas ng pagkabahala sa kanyang buhay? Lahat tayo nabahala. Dumating yung pagkakataon na nabalisa tayo. Dumating yung pagkakataon na natakot tayo. Dumating yung pagkakataon na tila ba ay parang di mo alam kung ano yung ginagawa ng ating Diyos sa atin. Katulad ng sinabi ko kanina, kung kailan ako lumapit sa church, bakit ba parang mas nagkaroon ako ng problema? Na dati hindi naman ako nag-a-attend, pero ngayon bakit ang dami ko ng problema? Kaya nga, ang daming mga nahihila ngayon ng kalaban na bumalik ulit sa dati nilang buhay. Kasi bakit? Kasi dati, hindi naman ako nag-church. Parang mas maganda pa nga buhay ko eh. Kasama ko nga yung barkada ko eh. Mas madami pa nga akong kinikita nung panahon na hindi ako nag-church. Pero ngayon, pati Sunday, nakukuha na. Sayang yung benta, sayang yung kikitain. No? Pero mga kapatid, yun po yung udyok ng kalaban na kung saan dapat po nating harapin ito. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo nababalisa, kung bakit tayo nababahala sa buhay po natin, it is because of the love of money. Totoo po yun. Masakit man, pero yun yung katotohanan. Kaya nga, kung babalikan po natin yung verse 24, sabi niya, babalikan natin yung verse 24, sabi niya, walang alipin ang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Di ba? Sa mundo po natin ngayon, ang nangyayari, no? May dalawa tayong Panginoon. Maraming mga Panginoon na naglipa na ngayon. Pero isa sa mga ginagawang Panginoon ngayon ay ang pera. Di ba? Lalo na ngayon sa election, sino yung namamayani ngayon? Hindi yung plataforma. Hindi ko sino yung tumatayo, kundi kung gaano kayaman yung kandidato. Kung magkano ibibigay. Kung magkano yung ibibigay, yun yung iboboto. Kaya nga mga kapatid, ito yung sinasabi ng ating Diyos na walang alipin na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Totoo po yan mga kapatid. Marami na pong kakilala na minsan na naging Kristiyano, pero nung time na masyado na madami yung kinikita nila, masyado na maraming blessings, no, na-enjoy na lang nila yung blessings, no, na pag-iwanan na lang yung taong nag-bless sa kanila. Kaya nga, ano nangyayari? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Ano yung gusto ko pong makita po natin dito? Sa unang punto ko po, no, pinamagatan ko pong, ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong the God who cares. No? Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Panginoon na dapat po natin paglingkuran? Ang Diyos dapat po natin paglingkuran, ito yung nagkikare sa'yo. Ito yung nagmamalasakit sa'yo. Kaya nga, the God who cares. No? So, ang unang punto ko po na gusto ko po makita po natin, no?
You cannot serve both God and money. Hindi po natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kasi bakit? Isa sa mga dahilan kung bakit nababalisa yung mga tao ngayon ay kawalan ng pera. 'Di ba? Kawalan ng financial, problema sa financial. Hindi pwede yung pareho kang Kristiyano, no, na every Sunday naglilingkod ka kay Lord tapos may choice ka na kung magbubos ka ba ng tindahan, magtatrabaho ka ba, no, may gagawin kang ganito para kumita ka. No, hindi mo masasabi na pareho mong magagawa yan. Kasi malinaw na sinasabi po sa verse 24 na magiging kapupuotan mo yung isa o yung iba, yung isa ay iibigin mo. Kaya nga mga kapatid, kung titignan po natin, there's a battle between God and money. Because we cannot serve God and money at the same time. No, wino-warningan tayo ng ating Diyos na hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa dalawang masters between God and money. Kailangan nating piliin. Kailangan nating pumili kung alin yung dapat po nating pinipili. Yung pera, oo, makakapagpasaya sa atin yan. Minsan nga, yung pera nakakapagpagaling daw. Di ba? Sino naniniwala doon? Yung pera daw ay nakakapagpagaling. Di ba? Di ba nag-trending yung yung may lagnat yung asawa. Tapos, nung binigyan ng tubig, binigyan ng gamot, hindi talaga gumagaling. No? Talaga latang-lata yung katawan niya, humiga siya. Pero nung dumating yung muling pagdating ng kanyang asawa, bumunot, may dala-dalang 10,000. Nanamburi mo, John. Ikinawar ang pera. Ay, bisa ko yatang mag-ramen, bisa ko yatang mag-milk tea, bisa ko siya mag-shopping. So, nawala yung sakit. Gumaling. Kaya nga yung pera, kung titignan po natin, nakakapagpagaling na rin ngayon. Diba? Sabi nila nga, ay, laughter is the best medicine. Ay, hindi po, pastor, mas nakakapagpagaling yung pera. Nakakapagpasaya yung pera. Diba? Pansinin mo, imbitahin mo yun sa church. Makinig tayo sa salita ng ating Diyos. Ang ibibigay sa iyo, salita ng ating Diyos. Tanganguya yan. Pero imbitahin mo, punta tayo sa court, parating si mayor, may daladalang pera, magbibigay daw ng tig 1,000. Ha, talaga? Tangoras. Talagang papalakpak niya po. Ne? Isusuot pa yung talagang paboritong color nila, no? Mga kapatid, ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi na sa panahong ngayon, ang pera yung tinitignan nilang Diyos ngayon. Which is, maling-mali po mga kapatid. In verse 16, in Luke 16 verse 16, kung ito po yung nasulat sa Mateos, naisulat din po ito ni Luke, ni Dr. Luke, no, na inulit pa na dito na walang alipin maaari maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kaya nga, di ba, kung sino, yung iba, kung naniniwala ako dito sa Church of the Mosaic God, walang ganito. No? Ganito yun eh. Parang example lang yan. Sunday. Ngayon, alam mo sa sarili mo na mag-church ka. Alam mo sa sarili mo na maglilingkod ka kay Lord, magsiserve ka kay Lord, makikinig ka. Tapos may biglang tumawag. Oy bro, oh, Tatay Rigor. Sabi niya ganyan, kunwari lang tatay ha. Tatay Rigor, sabi niya, nasa bahay ka ba? May pinadala kasing sa akin na isang kontrata. Ngayon, gusto niya ikaw yung kumuha. Magkano ba yung offer? 1,000,000. Pero kailangan, 8:30, magkita tayo. Kaso 8:30 yung church. Ngayon, sabi niya, it's yan, take it or leave it yan. Kapag hindi tayo nag-meet ng 8:30, ibibigay na sa iba yung kontrata. So, viva decided Tatay Regar kanini. 8:30 in church. Utang kayo sa melit kung mamaramdam niya pa yung pastorahan. Sige.
Next Sunday na mo. Kunin ko na yung kontrata. Sayang yun, 1 milyon yun eh. Marami pa naman Sunday, pero yung 1 milyon, minsan lang darating. Madalit salita, saan pumunta si Tate Rigor? Pumirma ng kontrata. Tapos, dumating yung pagkakataon sa araw ng bukas, ito palang kontratang pingwana, scam yun. Ang kailangan, magbigay muna ng down payment si Tatay Rigor o bumili ng materyales. Bumili siya para lang makuha yung kontrata na yon. Pumirma na siya. Pero sa ilang araw na sumunod, yung kontrata na yon biglang naglaho. So in short, nasayang. So, darating sa buhay po natin na kailangan natin pumili, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ipagsabay yung paglilingkod po natin. Kasi bakit? Tinanggap yung 1 milyon kasi bakit? Nakikita mo na, ay, babago itong buhay ko. Makakapagdagdag ito sa pagpapaaral ng aking mga anak. 1 milyon, makakabili na ako ng sasakyan. 1 milyon, makakabili na ako ng ganito. Pero yung Sunday, magbibigay pa ako. Mag-offering ko pa. Mabawasan ko. Pero itong 1 milyon na to daragdag sa akin. Pero naging kabawasan sa ating Diyos. Minsan yun yung iniisip natin kung ano yung maidadagdag sa atin. Hindi natin nakikita kung ano yung magiging mawawala sa atin. Nawala yung faith po natin sa ating Diyos. Nakala po natin, dahil masyado tayo nakadepende sa yaman, masyado tayo nakadepende sa mga treasures po natin, mga kapatid, nakakalimutan natin kung ano yung dapat po natin tayuan. Kaya nga, there's a battle between God and money. Kasi sabi sa Luke 12:34, sabi niya, for your treasure is, there your heart will be also. Sabi niya, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Kapag sinabing kayamanan kasi, ito yung mga isang bagay na tinitreasure po natin. Kapag sinabing tinitreasure, pinapahalagahan. Di ba? Kasi mahalaga. Ngayon, kung sino yung mahalaga sa'yo, nandun yung puso mo. Ngayon, ano yung mahalaga para sa'yo? Mahalaga ba na may kikitain ka every Sunday? Mahalaga ba na may kikita ka? No? Di bali ng manghamak ng iba, di bali ng mang-scam ng iba, di bali ng mandaya pa, di bali ng magsinungaling pa, no? Para lang may dagdag sa income mo, para lamang may pandagdag lang sa pantustus mo sa pamilya mo, pero hindi mo napansin, hindi mo namalayan, may nawala sa'yo. Ano yung nawala na yon? Nawawala yung paninindigan mo, no, sa ating Diyos na kailangan po natin itong tayuan. Kaya mga kapatid, kung saan yung kayamanan mo, nandoon yung puso mo. Ngayon, sino po ang kayamanan po natin? Ano po yung kayamanan po natin? Kung ang Diyos ang kayamanan po natin, nandun po, nasa puso po natin ng ating Diyos. Pero kung yung puso po natin ay nasa kayamanan, mga kapatid, nandun din po ang puso po natin. Kaya maging maingat tayo sa mga nangyari ngayon. Maging maingat tayo sa mga bagay na dumarating sa atin. Huwag lang po natin isipin ano yung maidadagdag sa atin. Isipin po natin kung ano yung mawawala para sa ating Diyos. Kaya nga, money is not evil. We all need money. Kailangan po natin yung pera. Sino po dito ang hindi kailangan ng pera? Lahat tayo kailangan ng pera. Pero ito po yung paalala po sa 1 Timoteo 6 verse 10. Tingnan po natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, no? The love of money. We all need money. Kailangan po natin ng pera. Ako, kailangan ng pera. Pero sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So, money is not evil. Money is not a sin. But, ano yung sinasabi niya dito? Tingnan po natin yung sa English, kung may papakita po natin sa English. Para mas makita po natin, that we all need money. Kailangan po natin yung pera.
Kaya, bakit topic natin ngayon pera? Kasi bakit? Ito po yung isa sa mga common reason kung bakit tayo namomroblema o nababalisa. Sabi niya, 1 Timothy chapter 6 verse 10, English version. Sabi niya, for the love of money is a root of all kinds of evil. Sinabi ba niya yung pera ay, sinabi ba niya, money is the root of all evil? Hindi. But the love of money. Sa sobrang pag-ibig sa pera o sa salapi, ay nagdudulot ito ng kasamaan. The love of money. Kaya nga, ito yung nagiging problema. Kaya nga, ang daming na mga nababalisa, ang daming namomroblema, ang daming mga nababahala sa kanilang mga buhay, ang daming mga nag-aalala. Kasi bakit? Because of the love of money. Kaya nga mga kapatid, ito yung challenge sa atin. Ito yung battle sa atin bilang isang Kristiyano. Saan tayo tatayo? Sa kung paano tayo makikinabang? Kung paano tayo madadagdagan? O kung ano yung mga bagay na dapat po natin tayuan bilang isang Kristiyano na alam natin, lahat ng mga pangangailangan po natin, ang Diyos ang siya magbibigay. Mga kapatid, sino ang Diyos? Sino ang Panginoon na dapat po natin pagtutunan? The God who cares. Yung pera, ibibigay sa'yo, papasayin ka, pero wala naman pakialam yung pera. No, yung pera may tao kinokontrol. Nakokontrol tayo ng pera. Which is mali dapat. Tayo dapat ang nagko-control sa pera. At a right management, a money management, yun po yung dapat po natin tingnan. Katulad na sinasabi ko, we all need money. Pero kung labis-labis na yung pagmamahal mo sa pera, pera. Ano yung problema mo? Pera. Ano yung problema mo? Financial. Ano yung problema mo? Wala akong pangganyan. Ano yung problema mo? Walang laman yung wallet ko. So, kung bukang bibig mo ganun mga kapatid, magiging maingat po tayo. Ano yung sinasabi ng ating Diyos? For the love of money is a root of all kinds of evil. Kaya nga, ang daming mga nadidisgrasya, ang daming napapahamak dahil sa labis-labis na pag-ibig sa salapi. Mga kapatid, every Sunday, every day ng buhay po natin, kailangan po natin piliin. Piliin po natin kung ano yung nararapat. At sino yung mas makakapagbigay ng tunay na malasakit sa atin. No? Hindi yung tao yung makakapagbigay ng malasakit sa atin. No? 'Di ba naririnig natin ngayon? Ako kahit wala ako sa conception pero naririnig ko sa social media, no? Ako yung may malasakit. Ako yung ating lugod at malasakit. So lahat sila may pag-ibig at malasakit. Pero kailan? Tuwing kailan lang? Pero ang Diyos, ang tunay na may pag-ibig at malasakit sa iyo. Hindi mo lang napapansin kasi masyado tayong nakatuon sa ating mga pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, sa pangalawang punto ko po, ano yung gusto kong makita, anong gusto makita ng ating Diyos sa atin? Sa atin, sabi niya, worrying doesn't solve anything. Yung pagkabahala po, yung pag-aalala, walang maipapakitang maganda sa atin yan. Walang maidudulot na maganda sa atin yan. Ano ba yung mga alalahanin po natin sa buhay po natin? Ano yung mga alalahanin po natin sa buhay po natin? Utang, pera pa din yan. Iisipin mo mamaya, na naman kayang ulam po. Abang nakikinig ka kay pastor, nakagano ka. Pero inisip mo, anong masarap na ulam? Saan kaya pwedeng pumunta? Saan kaya pwedeng mamasyal? Kaso wala akong pera. No? So, mga kapatid, walang naidudulot na maganda. No, worrying doesn't solve anything. No, ang pag-aalala, hindi po nakakasolve ng anumang mga bagay po yan. In verse 25 to 30, tignan po natin. Ito po yung utos ng ating Diyos na do not worry about food, drink, and clothing. No, wag mong alalahanin, wag kang mabalisa. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan.
Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Naintindihan niyo po ba itong talatang ito? Oo, may damit ka pero wala ka namang katawan. Parang ganon. Di ba? Oo, may pagkain ka pero wala namang mga laman, wala ka naman tiyan, wala ka namang katawan na papakainin. So, alin yung mas mahalaga? Lahat tayo may mga pangangailangan, pero may gustong makita ang ating Diyos, ano ba yung mas mahalaga? Nakukuha niyo po ba? Ano ba yung mas mahalaga para sa atin? No, next verse, sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Sino yung nagpapakain? Sino yung pinapakain? Ang mga ibon. Ang mga ibon, hindi kayang magtrabaho ng mga yan. Pero, nakakasurvive sila. Hindi sila makakapag-invest, nakakapag-save sa bangko, pero nakakaraos sila. Hindi ba't higit na mahalaga, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Hello? Sino yung mas mahalaga? Tayo. Kung ibon nga, napapakain ng ating Diyos. Tayo pa kaya? Eh, higit na mahalaga ka. You are more than important. Sabihin mo sa iyong katabi, you are more than important. Ano po bang ibig sabihin nun? Higit na mahalaga ka sa ating Diyos kaysa sa mga ibon. Tayo po, tinawag tayo ng ating Diyos bilang mga anak niya. Tayo po, tinawag ng ating Diyos bilang mga tagapagmana niya. Tayo po, tinawag tayo ng ating Diyos bilang mga kaibigan po niya. Kaya nga, sa lahat ng mga nilikha ng ating Diyos, tayo yung pinaka-importante. Ngayon, ano man yung mga kabalisaan mo, ano man yung mga worries mo, mga kapatid, kung yung ibon nga na po-provide yung pangangailangan ng ating Ama na nasa langit, tayo pa kaya mga anak niya, tayo pa kayang mga ama, tayo pa kayang mga yung mga tagapagmana niya. 'Di ba? Yung mga magulang, sabi nga, isusubo na lang iluluwa pa para lang maibigay sa kanyang mga anak. Ganyan po ang ating Diyos. Katulad ng ating Diyos, Ama na nasa langit, alam niya. Kaya nga sa panalangin, di ba, give us our daily bread. Kaya lang kasi, bago tayo mananalangin, nauuna yung pagkabalisa. Next verse. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng inyong buhay? Kaya nga mga kapatid, worrying doesn't solve anything. It is because, sabi niya, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, hindi na nakakapag-solve yung pagka-worry po natin. It also lessens our lifespan. Ano po yung sinasabi dito? Pinapaikli pa yung buhay po natin. Kasi bakit? Katulad ng naibahagi ko kahapon, tayo mga Kristiyano, makikita mo yung isang tunay na Kristiyano kapag alam mo may problema siya pero may payapa siya sa puso niya. Nakakatulog siya na mahimbing, nakakagising siya na may galak sa puso niya with a joyful heart. No? Pero isang Kristiyano na nababalisa, hindi nakakatulog. Di ba pagkagising, parang latang-lata siya, masakit ang ulo. Pero hindi natin namamalayan, nababawasan yung lifespan po natin. Kaya nga, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lang? Sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa, walang naidudulot yung pagkabalisa, walang naidudulot na maganda yung pag-aalala po natin. Kasi bakit? Matutulog na ka mo, nakapangkarakalisipan, matutulog ka na lang, ang daming pang iniisip. No, napansin mo, alas 11 na, alas 12 na, no, ang daming pang iniisip. Kaya nga, nakatulog ka, pagkagising mo, alas 2 pa lang. Kasi bakit? Maging sa panaginip mo, maging sa pagtulog mo, yung mga worries mo, yung pagka-stress mo, yung mga nagiging reason kung bakit ka nababalisa, patuloy na iniisip mo. Tapos pagkagising mo, no? Parang pagod na pagod ka, hindi ka na makagawa ng mga bagay na dapat mong gawin sa buong araw. Kasi bakit? Latang-lata yung katawan mo. Pasakit ang ulo mo, pagod na pagod ka. Kasi bakit? Hindi mo na kumpleto yung tulog mo. Kasi bakit? Ano yung reason? Nabalisa ka.
Hindi pa tapos yung araw, iniisip mo kung ano na yung mangyayari bukas. Sunday ngayon, pero iniisip mo, saan ko kaya kukunin yung pangmatrikulan ng ganito? Sunday ngayon, paano ko kaya makukuha yung quota ko for this day? Arawan yung pinapasahod ko. Ang dami kong bibilhin na gamot para sa araw na ito, pero hindi ako magbubukas. Wala akong kikitain. Yun yung mga common na problema ng mga tao ngayon. Kaya nga mga kapatid, worrying doesn't solve anything. It just lessens our lifespan. Ano ba yung mas mahalaga sa atin? Life is more than material things or material things over our lives? Ano ba yung mas mahalaga sa atin mga kapatid? God provides for His creation. Tingnan po natin. Sa Genesis, di ba? Ano yung unang nilikha ng ating Diyos? Pangalawa, di ba, yung mga pangangailangan natin. So, in short, pang ilang araw nilikha yung tao? Hello? Pangwalo. Pang ilang araw nilikha? Kung ang ating Diyos, nung sa ikapitong araw, nagpahinga siya, anong ginawa niya nung ika-anim na araw? Nilikha niya tayo. Hello? Nakalimutan na natin. Pang ilang araw, nilikha ng Diyos yung mga tao? Kung titignan po natin, sa huling araw. Pero sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, ano yung mga ginawa niya? Lahat ng mga pangangailangan ng tao ay nalikhanan niya bago niya likhain yung tao. So mga kapatid, kung titignan po natin, alam ng ating Diyos yung mga pangangailangan natin. Di ba? Nakita, hindi niyo po ba napansin yun? Hindi niyo po napansin yun? Bakit tayo sa huli nilikha ng ating Diyos? Kasi bakit kung uunahin tayo, saan tayo titira? Kung lilikhain niya tayo, anong kakainin natin? Kaya nga mga kapatid, ito yung tignan po natin. This is the God who cares for us. Kaya nga kung mabalisa ka, walang maitutulong yan. Bagkus, mababawas pa yung buhay po natin. In verse 29, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan na hindi makakapagdamit ng singganda ng sa bulaklak na ito. Next verse. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Oh, you so little faith. Yun po yung sinasabi ng ating Diyos. Ito po yung pinapaalala po sa atin ni Mateo na napakaliit ng ating pananampalataya. Hindi mo ba nakita? Masyado kang nakafocus sa mga material na bagay, masyado kang nakafocus sa mga salapi, masyado kang nakafocus sa mga nagpapabalisa sa iyo. Hindi mo napansin, hindi mo inaalala na bago ka nilikha ng ating Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan mo ay una niyang ginawa bago ikaw. Kasi alam niya kung ano yung magiging pangangailangan mo. Ngayon mga kapatid, alin yung mas higit na mahalaga sa atin? Yung kayamanan o ang Diyos? Kung nasaan ang yung kayamanan, nandun yung puso mo. Kaya nga, let us remind yung mga sarili po natin. Paalalahan po natin yung ating mga sarili. Sino yung dapat na Diyos na ating paglilingkuran? Kung ang Diyos nga ay may pakialam sa mga maliliit na bagay. Ibon, damo, napakaliit niyan. Damit, napakaliit niyan kumpara sa pagkatao po natin. Kung ang Diyos nga napapakain yung ibon, ano pa kaya sa tao? If God cares for small creatures, kung ang Diyos nga ay may malasakit sa mga maliliit na bagay, gaano pa yung pagmamalasakit niya sa kanyang mga anak? Di ba yung mga magulang po natin, mga anak, napansin niyo po ba yon? Minsan ang daming mga bata, ang daming mga kabataan na nagdadabog, nagkakaroon ng sama ng loob sa kanilang mga magulang. Kasi bakit?
yung mga ninanais ng yung gusto nila matanggap, kunwari iPhone 16 Pro Max, na gusto, isang kabataan gusto niya yan. Hindi na ibigay ng magulang, pero bubuksan niya yung pinto, magdadabog. Pero hindi mo iniisip kung ano yung mas kailangan. Oo, gusto natin yan, pero ano ba yung mas kailangan natin? Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan hindi nangyayari yung mga bagay, no, the way we expected things to happen, no? Hindi nangyayari yung mga bagay na sa paraan na gusto po natin. Pero ang ginagawa ng ating Diyos, yung mga bagay na mas kailangan po natin. Napansin niyo po ba yun, mga kapatid? Mas pinafocus ni Lord, mas binibigyang pansin ni Lord, yung mas gagamitin po natin, yung mas kagamit-gamit po sa atin. Hindi yung gusto mo lang, hindi yung kailangan mo lang, kundi yung mas kailangan mo. Mas tingnan po natin kung ano yung binibigay ng ating Diyos. Huwag tayo maging mabalisa kasi bakit hindi binibigay ng ating Diyos? No. Tingnan po natin kung ito ay binigay ng ating Diyos, magpasalamat tayo kasi bakit pinapahalagahan niya ng ating Diyos. Kaya nga huwag tayong mabalisa. Yes, sa mundong ito, pwede tayong mag-alala, pwede tayong mabalisa. Pero kung yung pagkabalisa ang siya nang kumokontrol sa atin, mga kapatid, alisin po natin yan sa buhay po natin. Pangatlo po, peace comes from trusting God. No, ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos, no? In Proverbs 17 verse 22, kung titignan po natin, worry kills us, but a joyful heart is a good medicine. Ito yung sabi niya, ang pagkamasayain ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Hello? Sino gusto humaba ng buhay dito? Ano daw yung sagot? Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Kaya nga, di ba, sabi ko nung kahapon, laughter is the best medicine. Bagamat, yun yung konteksto ng mundo. Pero, there's a related verse, connected verse na sinasabi dito. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Sino yung nag-aalala dito pero masaya siya? Ala akong kanan bukas. Ay, ala akong pamayad due date ko bukas. Walang ganon. Di ba? Pag nalungkot tayo, pag nag-aalala tayo, pag na-worry tayo, di ba? Sabi niya, panganani naman kaya yung gagawin, pamahid na naman kuryente. Saan ko na naman kaya kukunin yung pambahid ko ng ganyan? Ay, gagraduate yung anak ko, gagraduate si ganyan, kailangan nang pambili ng ganyan. Kailangan. Wala po yung ganon na, pinukon kaya ko na yung pangasahin, saan ko kaya kukunin yung foundation, saan ko kaya wala kang kaganon. Nababalisa ka, at the same time, nalulungkot ka. Kaya nga, worries doesn't solve anything. Di ba? It kills us. Eh di sinasabi, na dapat po natin tingnan mga kapatid, kung alam mo na nasasatisfy ka sa gusto ng ating Diyos, meron tayong joyful heart, masayahing puso. Dahil bakit? Ano yung naidudulot niya? No? A peace that comes from trusting God. No, ito yung may dudulot ng pagtitiwala natin sa ating Diyos. Ang masayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Church, gusto niyo po bang umaba ang buhay po natin? Tignan mo yung katabi mo. Ngiti naman dyan. Kama. Smile naman dyan. Diba? Nadagdagan yung buhay po natin. Diba? God is good! All the time. Pangatlo po, let God handle your worries. Hayaan mo ang Diyos ang siyang kumontrol o mahawak ng buhay po natin. Humble yourself before God, no? Ang pagkabalisa ay madalas na dumarating sa atin at madalas kinokontrol tayo. Let God handle your problems. Let God handle your worries. In 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Sabi niya, kaya nga
pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Kung titignan po natin mga kapatid, lahat ng mga pangangailangan po natin, lahat ng mga bagay na inaasam po natin, ay kayang ibigay yan ng ating Diyos. Pastor, akala ko ba, all these things shall be added unto you. Minsan, masyado tayo nakapokus sa all these things shall be added unto you. Pero na-skip po natin, nalalampasan po natin yung before. May requirements. May requirements. Na sa ganun, hindi lang natin ma-enjoy yung kingdom. Ma-enjoy po natin kung ano yung binibigay ng king. No, sabi niya, ano yung kailangan po natin gawin, mga kapatid? Let God handle your worries sa pamamagitan ng, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. In verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Hindi sa tao, hindi kay ganyan, hindi sa ganitong mga bagay. Sabi niya, pasakop kayo sa ating Diyos. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya. Bago nyo makamtan yung mga pangangailangan nyo, bago nyo makamtan yung mga pagpapala ninyo, may kailangan tayong gawin, mga kapatid. Ito yung pagpapasakop natin sa ating Diyos. Ito yung dapat po natin, mga kapatid, na tingnan po natin. Kung titignan po natin yung Matthew 6-31, may mga requirements pala. Excited ka na eh. May pagpapakala, kiniklaim mo yan. Pero, mga kapatid, may kailangan tayong gawin. Sabi niya, kaya't huwag kayo mag-aalala na baka kayo'y kapusin sa pagkain o iinumin o mga damit. Next verse, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga yan? Hindi tayo mga hentil. Tayo yung mga Kristiyano. Tayo yung mga anak ng Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kailangan po natin yung mga ganyan. Kailangan natin ng panggatas, kailangan natin pampaaral, kailangan natin ng hanap buhay, kailangan natin ng pera. Kailangan natin yan. Pero may kailangan din tayo makita para bago maibigay ng Diyos yan. Sabi niya, ngunit higit sa lahat, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang karihan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ng nino man. No? In English, sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Bago mo makamtan, no, yung mga pagpapala, ito yung sinabi ng ating Diyos. Higit sa lahat. Oo. Maging yung pera. Oo. Sasakyan mo. Oo, yung bahay mo. Oo, yung trabaho mo. Lahat yan, kasama higit sa lahat. Gusto mong pagpalain ka ng ating Diyos? Unahin mo siya sa buhay mo. Ano yung mangyayari kapag, sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano yung mangyayari kapag inuna mo ang Diyos, ang kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito? Amen? Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang kumilos sa bawat araw ng buhay natin. And lastly po, gusto ko pong makita, a God, it's not just a caring God. A God is a God of provision. God provides for us. Pinoprovide ng ating Diyos yung ating mga pangangailangan. Sabi niya sa Philippians 4:19, my God will supply all your needs according to His riches and glory. Sa Tagalog, tignan po natin, napakaganda. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Hindi nauubos. Hello? Kaya, sino yung dapat po natin pagkatiwalaan? Ang pera, nauubos yan. Mamaya, wala na yan. Kagabi nga, di ko alam, kanina lang ata, nagko-compute kami ni si Snow. Parang ubos na yung pera ko, parang may nahulog. Ba't wala na?
Hindi pa tapos yung March, pero inisip ko, ba't wala na? Yung pera nauubos. Pero ito yung treasure ng ating Diyos na gusto makita po natin at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. Hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan nino. Hindi ng trabaho mo, hindi ng boss mo, hindi ni ganyan, hindi ng ganyan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino daw? So, sino yung uunahin natin? Yung kontrata? Yung project? Yung trabaho? Yung business? Mga kapatid, kapag inuna mo ang ating Diyos, walang sayang. Kasi sabi niya, buhat at sa buhat na hindi nauubos na kayamanan ng ating Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah! Woo! Church, God will supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus Christ. So, sino ang dapat Panginoon po natin na paglingkuran po natin? Ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, as I end, gusto ko po makita po natin. We cannot serve both God and money. Always choose to trust Jesus. Always to choose trust our Master. Not the money, but our Master. Worry doesn't solve anything. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Pangatlo, seek God's kingdom first, and He will take care of you. Napakasarap. May Diyos nagmamalasakit sa iyo. May Diyos na umaantabay sa iyo. Believe in God's provision. He will supply all your needs. Ano po yung huli kong sinasabi? Laman, do you feel worried? Nag-aalala ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo. Nag-aalala ka ba, kapatid? Ito yung sagot ng ating Diyos. Let God take over. Hayaan mo ang Diyos ang siyang umako niyan. Sagot ka ng Diyos. Woo! Sagot ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sagot tayo ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Mga kapatid, nawa sa mensahe po natin, magamit po natin ito sa buhay po natin. Sa araw ng bukas, may kakaharapin na naman tayo. Mamaya nga, paglabas po natin, mga kailangan po nating isipin. Church, ano ba yung mahigit na mahalaga? Kung nasan yung puso mo, yun yung pinapahalagahan mo. Pahalagahan mo ang ating Diyos na sa ganun, anuman yung mga pangangailangan mo, buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng ating Diyos, kayang ipagkaloob yan, no, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. It is because our God provides. Our God take cares of you. Pinagmamalasakitan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Pwede po ba tayong tumayo? Tanggapin po natin ang salita ng ating Diyos. Salamat, Ama, sa iyong mga salita. Salamat, may kapanatagan kami, may kapayapaan kami na alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magpo-provide na lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, nais po namin, O God, maisuko ang lahat ng aming mga alalahanin. Nais po namin, Panginoon, O God, alalahanin ka higit sa aming mga pangamba, higit sa aming mga alalahanin, Panginoon. Dahil naniniwala kami na kailanman hindi mauubos, Panginoon, ang iyong mga kayamanan na kayang ibigay niyo po sa amin. Ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naniniwala kami kung siya'y uunahin po namin higit sa lahat ng mga bagay, Ama, ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyo pong ibibigay. Salamat ngayon pa lamang, Panginoon, ay amin na pong itong tinatanggap. Dahil alam namin, O God, hindi kami nagkamali na pumunta at dumako sa lugarang ito. Dahil alam namin, Panginoon, may Diyos na nagmamalasakit sa amin. We cast all our anxieties, we cast all our cares for you, God. We cast all our worries to you, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, He cares for us. Pinagmamalasakitan mo kami. Kaya, Ama, bawat isa, naniniwala ako sa bawat pangangailangan po nila, Panginoon. Hindi sila, Lord,
mababalisa, bagkus magtitiwala sila dahil may Diyos na kaya mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan po namin. Ito po yung tinatanggap po namin. Ito po yung inaako po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless po mga kapatid. Amen. Are you blessed po? Pwede ko ba bang mapakinggan yung amen na sa lahat ng na-bless? Parang mahina. Ulit pa po. Amen. Ayan. Okay po. Dati po, lagi natin sinasabi is God bless sa mga kapatid. Now, baliktarin po natin. It's time to bless God. Ayan. Lagi na lang tayo nakaka-receive ng blessings. Ngayon naman, it's time to bless God sa pamamagitan po ng ating mga ikapo. Kaya naman, pwedeng pakihawak yung mga ikapo natin and let's pray to the Lord. Dear God, we praise you, we glorify you. Thank you for your message, oh Lord. Thank you that you always provide for us, Panginoon. Thank you, Panginoon, na kung saan ay hindi mo kami pinapabayaan. Lagi kaming sinusupply ng iyong blessings, Panginoon. That's why, Lord, it's time for you. It's time for you to bless. Ikaw naman namin i-bless, Panginoon. Lord, we pray na lahat ng aming ibibigay ay pagpalain mo, Panginoon. Magamit ito sa ikalalawak ng iyong iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We pray for abundance of blessings, favor, breakthrough, promotion sa bawat isa, Panginoon. Lord, we pray na, Panginoon, that someday, lahat po kami ay makakapag-offering, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, that lagi mo kaming pagpapalain, hindi mo kami pababayaan, at salamat po, Panginoon, at ang mga ikapo na ito, inaalay namin as worship, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ayan. Habang po tayo masayang nagbibigay sa ating Diyos, muli po natin siyang awitan. Hallelujah. Praise in the valley, praise in the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Our praise is not numbered, praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Don't say. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord.
oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, sing praise. Praise the Lord, oh my soul. To God be all the glory. Praise. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Muli, at welcome po natin yung ating mga kapatid. Welcome po ulit ang yung tito ko po, ayan, si Papang Albert Baronan. Sige, palapakan po natin ang ating Diyos. Masaya kami na nakasama po namin kayo, Bap, at maging si Sister Princess, no? Tama, Sister Princess, sa second timer po natin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Maging sa kay Sister Cassie dahil siya yung nag-invite. Tapos may nakita ako bago kanina lang ata or nung last Sunday pa, no? Ano pangalan, sis? Joyce. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay po ni Sister Joyce. Sino po yung nag-invite? Ayun, si Sister, yung mga nanay, yung Balingit family, tsaka si Sister Trix, no? Palakpakan po natin ang ating Diyos muli, no? At masaya po ako kami, no, na nakasama po namin kayo. Naniniwala ako dito sa Church of the Most High God, hindi aksidente yung pagpaparito ninyo, bagkus dinala kayo ng ating Diyos dito, no? Upang sa ganon ay mas maranasan po natin ang kanyang presensya sa buhay po natin. Amen? Mga kapatid, katulad ng tanong ko kanina, sino yung mga may alalahanin sa buhay po natin? Gusto ko pong alalahanin yun. At this time, sa oras na ito, alalahanin natin yung mga yon. Hindi para mas lalo tayong mag-alala, kundi nasa ganun ay bago tayo lalabas sa church na ito, mabitawan po natin, maisuko po natin yan sa ating Diyos. Pwede po bang lahat tayo ay yumukot manalangin? Kung ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa iyong puso, kung ano man yung mga bagay na nagpapabalisa sa iyo, kung ano man yung mga bagay na hindi mo maisuko-suko sa ating Diyos, Church, malinaw sa ating mga nabasa na at sa buhat na hindi nauubos ng kayamanan ng ating Diyos. Ang lahat ng mga pangangailangan ay kayang ibigay o tugunin ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hayaan po natin na sa araw na ito, ano man yung mga nagpapabalisa sa atin, iniisip mo kung ano yung magiging buhay mo sa mga susunod na araw. Iniisip mo kung ano yung kikitain mo sa mga susunod na araw. Iniisip mo kung ano yung gagawin mo para sa ganun dumami ang iyong mga resources. Paano tataasan yung sahod? Paano mo may po-provide yung mga pangangailangan ng iyong pamilya, ng iyong anak, pampagatas mo, pang-supply mo bilang isang ama, bilang isang magulang, pambayad sa mga ganito, pambayad sa mga ganyan. Church, malinaw na sinabi sa ating Diyos, higit sa lahat ng iyong mga lalahanin, hanapin po natin ang kalooban ng ating Diyos sa buhay po natin. Na sa ganun, anuman yung ating mga hinihiling, anuman yung ating mga pinapanalangin, ay kanyang pong ibibigay. Seek first the kingdom of His God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito yung gustong pangako ng ating Diyos sa atin. Kapag siya hinanap mo, ipoprovide niya ang mga pangangailangan mo.
Kapag siya ang siyang tinatagpo mo, makakatiyak ka na may Diyos na aagapay sa'yo, na may Diyos na nagmamalasakit sa'yo. Let us cast all our anxieties. Ibigay po natin ang bawat alalahanin po natin sa ating Diyos. Isuko po natin ito sa Kanya. Bitawan po natin ito na sa ganun lalabas tayo na alam po natin na malaya tayo mararanasan ang Kanyang presensya. Dahil ang sinasabi ng ating Diyos, a joyful heart ay nagdadagdag ng buhay po natin. Pero ang nalulungkot ay nakakamatay. Church, tanggapin po natin ang pangako ng ating Diyos na sa ganun magkaroon tayo ng kapayapaan. Makakatulog tayo ng payapa, makakatulog tayo ng mahimbing, na alam natin kahit tulog tayo, kumikilos ang ating Diyos, na kahit tulog tayo, gumagalaw ang ating Diyos, kahit tulog tayo, nagtatrabaho ang ating Diyos sa buhay po natin. Kaya wala tayong dapat pang-alalahanin, wala na tayong dapat pang-ikabalisa pa, dahil alam ng ating Diyos, anak Kanya, mas mahalaga ka sa Kanya. Mas mahalaga ka kaysa sa mga material na bagay. Mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Mas mahalaga ka sa kung anuman. Dahil ang tingin niya sa iyo, ilang isang anak, ipoprovide ang Amang nasa langit ang inyong mga pangangailangan. Ama, inyo pong nakikita, inyo pong napapakinggan. Inyo pong nababatid ang laman ng aming mga puso, laman ng aming mga isipan. Ang dami po namin mga alalahanin na Ama na gumigimbal sa pananampalataya po namin. Ang dami pong mga bagay na inuudyok kami ng kalaban, Panginoon, upang tumaliwas, Lord, sa iyong kalooban. Ama, may mga kapatid ako na dumaranas ng mga pagsubok ngayon. May mga kapatid ako, Panginoon, na kumakaharap sa mga hamon ng buhay. Hamon sa pamilya, hamon sa trabaho, hamon sa pag-aaral, Panginoon, hamon sa personal, hamon sa psychological aspeto ng kanilang mga buhay. Ama, nais po namin, O God, harapin ito ng may tapang, dahil alam namin, Panginoon, na nagmamalasakit ka. Tulad ng iyong pangako, Panginoon, pinagmamalasakitan mo kami. Kaya, Ama, nais po namin makamtan ang iyong pagmamalasakit sa amin. Gusto po namin, Panginoon, na mas maranasan ka pa po namin. Sa bawat alalahanin po namin sa mga susunod na araw, Ama, sa inyo po namin ito sinusuko. Sa ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa amin, Ama, nais po namin maranasan ang kaginhawaan, Panginoon. Sa bawat gumugulo sa aming mga isipan, Ama, nais po namin magkaroon o ng kapayapaan, Panginoon. Magkaroon kami ng buhay na alam namin, O God, Lord, may galak sa aming mga puso. Kakaharapin po namin itong panibagong araw, itong panibagong linggo ng aming buhay, na alam namin, Panginoon, O God, may Diyos, Panginoon, na nagpo-provide sa amin, Panginoon. Church, taas po natin ang ating mga kamay. Ang pagtaas po natin ang ating mga kamay ay tanda ito ng mga pagsuko po natin. Pagsuko sa ating Diyos, tinatanggap natin na liban sa Kanya, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ang pagsuko po natin nangangahulugan na tayo nagpapakumbaba sa Kanya at atin po tinataas ang buhay po natin sa Kanya. Bagay sa pagtaas po natin ng ating mga kamay, tanda rin ito na pagtanggap po natin sa bawat pabor ng ating Diyos. Ama, nakataas po kayo ng aming mga kamay. Katulad ng aming deklarasyon, tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong pabor. Tinatanggap po namin ang iyong pagsama. Ang aming deklarasyon, Panginoon, na walang pamilya mapapahamak. Na walang pamilya, Panginoon, na mapapahamak. Walang pamilyang madidisgrasya. Sa bawat araw na aming binabiyahe, sa bawat oras, Panginoon, na aming sinusuwang sa daan, Panginoon, Ama, pag-ingatan mo ang bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, saan man kami paparoon, saan man kami paparito, Panginoon, pag-ingatan niyo po ang bawat isa. Ilayo niyo kami sa anumang mga kapahamakan. Ilayo niyo kami sa anumang mga aksidente, Panginoon. Bagkus, maging ang aming mga kasalubong, maging ang aming mga kasunod, Panginoon. Magiging daluyan kami ng pagpapayat, mag-iingat mo, Panginoon.
Kaya Ama, pag-ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa. Lalabas kami na dala-dalang yung mga salita. Lalabas kami na alam namin, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi magkukulang. Hindi kami pababayaan. Hindi kami iiwan. Kaya salamat, Ama. Amin po tinatanggap ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, naniniwala kami na kami ngayon ay pinagtagumpayan mo na. Church, tanggapin po natin ang mayamang biyaya ng ating Diyos. Ama, bendisyonan mo, Panginoon, ang bawat kamay na nakataas. Agusan mo ng iyong pagpapala. Ano man ang gawa ng aming mga kamay, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Dahil alam namin ang buhay namin ay para sa iyo lamang. Kaya, Ama, gamitin mo ito. Gamitin mo ito, Panginoon. Lord, nananiwala kami, Panginoon. Habang nagpapagamit kami sa iyo, O God, Lord, inaantabayan mo kami kasama ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Amin na pong inaangkin ngayon ang iyong kadakilaan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapagaling. Naniniwala kami ngayon, Panginoon. Lalabas kami na may galak kami sa aming mga puso. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw ang aming. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kapasalamatan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Church, magdeklara tayo ng pabor ng ating Diyos sa pangalan ng Diyos. Hallelujah! In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po, mga kapatid. Let's all receive the victory that is coming from our Lord. Amen. Kung ngayon'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. O hindi na! Di na mapipigilan pa aking ihahayag na ano? Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Yes, O Lord, dakila ka.
Dakila ka sa buhay